magampo kita. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahuan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom, labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himuha nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang PGO, Public Affairs, Information and Assistance Division, nagtuman sa mandato nga mohatod sa tukma nga impormasyon sa publiko alang sa dayag ug maayong pagdumala. Diin gimugna og gihimo ang matang sa komunikasyon tali sa gobyerno ug mga organisasyon gamit ang news media outlets aron kini mapaabot ngadto sa kinatibuk ang katawhan sa probinsya sa Bukidnon. Kalihukan sa probinsya. Ang Kalihukan sa Probinsya, usa ka programang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumong nga masilsil sa panumduman sa katawhan ang mga pasidaan, ang ayang buhaton og pahimangno kalabot sa pagkunhod og pagdumala sa risgo nga hatod sa katalagman, ingon man ang uban pang kalambuan og kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo ug pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dili pa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga naumol kining programa sa radyo. Kalihukan sa probinsya. Sulod sa usa ka oras, mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi nining mga estasyonan sa radyo. 92.1 DXGT Radyo Abantay Maramag Bukidnon, 104.7 Radyo Pinoy Maramag Bukidnon, 97.7 Win Radio FM Valencia City Bukidnon, 98.5 DXRK Radyo Kaibigan Valencia City Bukidnon, 1134 DXMV AM Radyo Ukay Valencia City Bukidnon, 594 DXDB AM Radyo Bandilyo Malaybalay City Bukidnon, 100.9 DXRA Radyo Natin Manolo Fortich Bukidnon, 95.7 Radyo Lampornas Melotouch FM Cagayan de Oro City, 648 DXMBAM Radyo Mo Nationwide Malaybalay City Bukidnon, 88.1 Radyo Bandera Philippines FM Malaybalay City Bukidnon, 102.5 Radyo Bandera Philippines FM Valencia City Bukidnon, 91.9 Marian Radio Cagayan de Oro City, ug makita usab sa LGU Bukidnon Facebook page. Kalihukan sa probinsya. Kalihukan sa probinsya. Ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. Busa ang maayong buhaton nato mao ang paglipay o paghimo sa labing maayo samtang buhi pa kita. Ecclesiastes 3:1 ug 3:12. Habimos papam ad multos annos, Pope Leo XIV, Robert Francis Cardinal Prevost, long live the Pope, long live the light. Congratulations, Papa Leo, ang atong bag-ong Santo Papa. Good morning, Bukidnon! Welcome na usab sa ato ang programa sa Kagamanang Probinsyal sa Bukidnon, ang Kalihukan sa Probinsya.
Adlaw karon nga Biyernes, pizza 9 ning bulan sa Mayo tuig 2025. Good morning kanatong tanan. Kinausap ang inyong igala igsoon sa kanginan Hansel T. Chavez sa buhatan sa Gobernador Public Affairs, Information and Assistance Division. Makig-uban na usab kaninyo ning ato ang tulumanon matag adlaw nga Biyernes gikan sa alas 9 hangtod na sa alas 10 ang takna sa buntag. Diin mga igala igsoon madungog kita sa 12 ka mga radio stations diri sa atong lalawigan sa Bukidnon og sa syudad sa Cagayan de Oro. Sa ato mga listeners sa kanginan, kung aduna kamoy mga pangutana o suhestyon o reklamo ba ka, pwede ka mo text sa ato ang numero sa 0917-816-3191. O panahon sa emerensya o kalamidad, pwede ka mo tawag sa ato ang 24/7 hotline number sa 0917-848-6547. O sa operations and warning hotline number sa 0917-115-0586. O comment ka mo sa ato ang Facebook live streaming sa LGU Bukidnon. Alang para ato ang mabasa o matubag ang inyong mga concerns. Para kanunay kamo updated sa ato ang kalihukan sa probinsya, pwede kamo mag-like o follow sa ato ang LGU Bukidnon Facebook page ug sa Bukidnon Kaamulan Official. Balikon ko maayong buntag sa atong mga kaigsunan ning atong lalawigan sa Bukidnon. Welcome sa atong programa sa Kagamanan Probinsyal matag adlaw nga Biyernes. Sa atong mga kaubanan mga personay sa Kagamanan Probinsyal, good morning kanatong tanan. Good morning kaninyo sa ato mga hepe sa matag departamento sa provincial government. Kumusta kamong tanan? Sa atong mga katawan sa 464 kakabaranggayan ning atong gipanggang probinsya. Sa ato sa mga health care workers, sa mga personal sa Provincial Health Office, sa Bukidnon Provincial Medical Center, lakip na sa 7 ka mga Bukidnon Provincial Hospitals ning atong lalawigan. Good morning! Sa atong mga barangay health workers o barangay nutrition scholars. May buntag. Tingala kamo mga igalag igsoon nga kamo atong gitimbaya ning atong programa. Kay unyang taud-taud atong may nabi balik ang atong provincial health officer sa atong lalawigan sa Bukidnon. Wala lain si Dr. Gary Guido Tabios. Din atong pakisaran mga igalag igsoon ang mga kalampusan sa ilang opisina sulod niya sa usa ka tuig. Atong nilabang tuig 2024 sa mga programa o kalihukan, atong pagasayron ang mga programa sa maayong panglawas. Ug siyempre, ato usang timbayaon ang mga personay sa BPMC diin ilang isilibrar ang ilang usa ka gatos nga anibersaryo sa pagkahimugso sa Bukidnon Provincial Medical Center. Ato sa ning palutson mga igala igsoon, kay talagsaong kini nga pagselebrar sa usa ka gatos ka tuig sa pagkahimugso sa BPMC o sa Bukidnon Provincial Medical Center. Ana sa linya mga igala igsoon, ang ato ang Chief of Hospital sa Bukidnon Provincial Medical Center, wala lain si Dr. Miguel Antonio C. Plantilla. Good morning kanimo, Doc. Maayong buntag. Mayong buntag o mayong buntag po sa tanan na paminaw. Daghang kayong salamat, Doc, sa imuang paghatag og panahon nga ma-interview kanamo diri sa programa sa KSP. Di madungog kita karon live sa 12 ka mga radio stations ning atong lalawigan sa Bukidnon o Cagayan de Oro. Doc, excited Yes. kita nga atong pagisayran og kani mabutang man ni siya nga good news ni siya, Doc. O bago ka na ihatag ka ng maong good news, ang imusang pagtimbaya sa atong mga kaigsoon nga naminaw karon. Mayong buntag sa tanan. Salamat po kami nga higayon
nga kami nakaabot na gyud sa 100 years o kini amo agyong i-celebrar o amo pa ning offering para sa atong mga constituents diri sa Bukidnon. Dok, sa usa ka gatos ninyo nga pag-anibersaryo sa BPMC, aduna ba'y mga programa nga atong mahatag sa atong mga kaigsunan katawan ning atong lalawigan sa Bukidnon? Natay kan ginagmay nga mga libreng serbisyo nga pagabuhaton no sa Mayo 20 magpahigayon mi og libre nga Operation Tuli og Operation Alis Bukol. Apan limited dapat naray limit sa atong mga numbers nga maserbisyuhan kay tungod one day lang ang atong gigahin para aning aktibidades. So unsa bay mga requirements o kinsa bay pwede maka-avail ani Dok sa maong libreng alis bukol og tuli karong Mayo 20? First come first serve ni siya, no? Siyempre, i-prioritize nato katong mga budget nato nga mga pasyente nga dili maka-afford pod nga magpa-opera sa unsa sa private nga hospitals o medyo alanganin ta sa atong resources para sa bayad sa said nga mga operasyon. Pero kini mga lang ni ha, mga gagmay lang ang mga bukol, kanang mga cyst, o katong mga brad, dili na nato ang buhat. Okay, ang pagdalon nga requirements ani Dok, unsa nga mga dokumento o ang schedule sa mahitabong screening bago ang operasyon? Kung natay PhilHealth, mas maayo nga atong dadon ato ang mga documents para sa PhilHealth, no? Para ato pong ma-claim o ato pong reimburse sa PhilHealth. Apan katong walay mga PhilHealth, welcome gyapon mo, no? Magsugod ka og screening ikan pa atong Mayo 6 hantod sa Mayo 15. No, pero kung wala dito, first come first serve, kung puno na ang atuang slots, magpa kay everyday ga offer magyapon mi ana nga serbisyo para sa atong mga constituents. Okay. So, salamat kay Anindok sa maong libreng programang yatag sa BPMC atol sa ika-100 years anniversary sa maong hospital diri sa ato ang probinsya sa Bukidnon. Dok, ang imo na lamang mensahe sa tanang mga kaubanan nimo sa BPMC o sa tanang katawan ning atong lalawigan sa Bukidnon. Una sa tanan, magpasalamat ko sa serbisyo nga gihatag sa atong mga kaubanan sa BPMC. Apil dito, lakip ang mga retirees nato nga dako og contribution para sa pag-sustain sa operation sa hospital. Sila man gyud ang nagpadako ani nga hospital, sila ang nag-amuma sa hospital sa pagsugod sa operate ini nga hospital. O tanan sila is atong pasalamatan nga hangtod sa kasamtangan nagaserbisyo gyapon ang atong hospital sa dako pod nga pagsuporta sa atong mga chief executives. So happy centennial anniversary sa atong mga kaubanan sa BPMC. Okay, dagang salamat kang Dr. Miguel Antonio C. Prantilla, Chief of Hospital sa BPMC. Congratulations o happy 100 years, Doc Miguel, og sa tanang personahe sa BPMC. Congratulations og among pagsaludo kaninyong tanan. Inyong nadungog mga igalaigsoon si Dr. Miguel Antonio C. Prantilla, ang ato ang Chief of Hospital sa Bukidnon Provincial Medical Center. Din adunay ihatod nga libreng alis bukol og tuli karong Marso 20. Akong baliko na Marso 20 apan aduna usay screening nagsugod na atong pizza size hangtod ni sa pizza 15. First come first serve.
diha mo modool sa outpatient department sa Bukidnon Provincial Medical Center ning siyudad sa Malaybalay. Ang inyong pagdalon nga dokumento, indigency certificate, PhilHealth card kung naa mo'y PhilHealth card, pero kung wala, okay lang, og valid ID. So ay na mo paglangan kay first come first serve ang libreng tuli og alis bukol diya sa Bukidnon Provincial Medical Center atol sa 100 years nga celebration sa maong hospital. Okay mga igalaigson, di kita maglangan kay ubay-ubay kining atong pagaisgutan. Di na diri sa ato ang studio ang atong bisita karon, walay lain ato ang Provincial Health Officer si Dr. Gary Guido C. Tabios Jr. Din atong pagkisaran mga igalaigson ang mga programa o accomplishment ang nahimo sa maong hospital. Din ato ning hisgutan tibuok oras nang naibilin mga igalag igsoon. Atong oras karon mga igalag igsoon alas 9:18. Okay, atong i-welcome diri sa ato ang programa si Dr. Gary Guido Tabios. Doc, good morning o welcome sa ato ang programa sa KSP. Good morning po sa tanan nimong listeners o viewers. Karong buntaga. Unaw na Dok, ang among pagpasalamat kay basi malimtan nato ning atong pagpasalamat sa ikaduhang higayon nga ikaw naghatag og panahon diri sa ato ang programa bisan pa man sa imong kabisi tungod sa kadako sa imong departamento nga imong gigunitan nga tibuok probinsya nga ginalantaw ang paghatag sa programa sa mayong panglawas sa atong mga kaigsunan diri sa atong lalawigan. Yes sir, salamat kayo sir sa imong pag-imbita sa ako, and then again maayong buntag sa atong mga listeners and viewers. Okay, diretso kita mga igala igsoon sa ato ang hisgutanan din atong paghisgutan kining mga programa o accomplishment. Una-una sa tanandok sa imuang opisina, unsa bagi mandato sa opisina sa Provincial Health Office? So katong imong gi-mention sir, ako lang sang i-highlight no. Ako lang sa ipahibalo atong mga ang tanan natong listeners o viewers na accomplishment to sa tanan workers, health workers diri sa probinsya. So tibuok to siya ang coverage Tibuok. ato tibuok, and then lakip na ato ang mga volunteers, atong mga volunteer workers, barangay nutrition scholars, barangay sanitary inspectors, barangay health workers, og mga empleyado og staff dito sa atong mga health offices ug health facilities. Sa kadalungsod. Kada lungsod. Kada Apil na niyang mga munisipyo, mga syudad. Ug mga apil pud ani sir ang mga empleyado ug healthcare workers sa national government agencies, especially sa DOH. So langkob na ang tanan. Yes sir, among mandato kay delivery of mga preventive, promotive o mga health services tibok probinsya. Pero karon man gud na naman gud tay ginatawag na universal healthcare law. So actually lakip naman gud pud ani ang mga services pod na gihatag sa atong mga hospitals, katong mga inpatients, population-based services, ug apil na pud ani ang mga individual-based services. So actually wala na tay distinction na public health lang, curative lang. So kani siya lakip na ni ang tanan under the konteksto nato na universal healthcare. Pwede ba nato medyo palawman gamay kaning sa universal healthcare Doc? Sa karong panahon na unsa bay estado ani karon og unsa bay nakasulod ani nga mga programa nga angayan siguro sa atong mga katawan gyud masabtan no og may bal-an nga kining nabay maayong kaayuhan nga ihatag sa universal healthcare. Unsa ba gining universal healthcare? So inani ni siya sir na ang kaning universal healthcare balaod man ni siya na I think napasa ni katong 2019 no. So murag wala pa nagsugod siguro ang COVID ato na time. So ang simple lang yun na definition na ni universal nagkaiusa, di ba universal. So ang healthcare system ginatanaw siya as one system. Mura siya one sa ni siya. Usara gyud siya. Sistema nga pagasundon. Oh yes sir. Implementar. Kay ang as of now atong
sistema magud sa healthcare kay kanya-kanya ba nagka murag Bulag. watak-watak Watak-watak. watak-watak kay naay sa munisipyo na ilang Lahi nga pamaagi. programa. Oo. Mm. Na sila'y pamaagi nila dayon sa lahipod sa syudad, lahipod. So under universal healthcare nagkaiusa na tanan kay naay usa lang ka chain of command na gitan-aw ani then naray usa pud ka policy making body na gitan-aw pud sa tanan. So sa universal healthcare diri sa atong lalawigan sa Bukidnon, Dok, pwede ba nato masayra na unsabay nakasulod ng mga programa nga gipadayon nga giimplementar diri sa atong lalawigan din atong mga kaigsuonan na kining naka-avail na o na-enjoy na ang maong mga programa. So under universal healthcare sir, actually kita sa Bukidnon naapata sa kanabitang siguro kung atong tanaw ng kaning ako lang hatag example napata sa early stages aning universal healthcare so nagsugod pa mong yun ni ani I think formally na pirmahan last year or last year ang atong pag-implementar sa universal healthcare. So napata sa kanibitang early stages pero ang konteksto ani sa universal healthcare medyo nasabtan na manggod sa tanan healthcare workers kay again ang tumong lagani kay magkaiusa ang healthcare system diri sa Bukidnon. So lakip na gyud sa universal healthcare katong mga existing programs na gi-implement sa una pa aning universal healthcare pero ato lang siyang pinaagi sa universal healthcare na strengthen lang siya kay naay mga mechanism na ang tanan mga health facilities na dapat nila i-implement under universal healthcare. Okay, so unsa man ni siya, Dok, nga atong mahimay-himay para nga atong katawhan karon maka masabta na no unsa bay ang pag-implementar sa aning universal healthcare ilabi na diri sa ato sa probinsya sa Bukidnon. So under universal healthcare ang estado sa kaning panlawas gi-expand especially sa kani atong mga healthcare services, mga individual based services. So sa karon naanay coverage tong mga pag-ibot or pag kanang or mga cleaning sa kani lugar ng ipon. So kani lugar mga dental services gi-integrate na ni siya sa universal healthcare, nag-expand na lugar atong coverage under universal healthcare. Inani ang tumong sir, ang basic na principle diri sa universal healthcare. Mas dagan ang services na pwede avail sa mga katawhan. Tapos kani sila ang atong mga kaigsunan, automatic ba sila nga membro na diretso sa PhilHealth aron maka-avail sa tanan mga serbisyo nga ilatad sa ato sa maong nga mga opisina o mga tulunghaan o what do you mean ang kining mga health offices. Yes sir, under universal healthcare, ang tanan natong constituents enrolled sila sa PhilHealth. Meaning to say, na sila universal healthcare coverage. Muna siya tumong sa universal healthcare. Apan, naalantay mga ginatawag na profiling. So, ang PhilHealth karon ga-profile sila sa mga katawhan kay para murag mabutang na dito sa system. Pag adto nila sa mga healthcare center, nanay lang profile, mugawas na lang profile dito. Dili na maglisod ba? O kanang himay-himay sa mga dokumento. Later on, kung ma-admit man gani sila or mo-avail sila sa mga services dito sa atong mga health facilities. Okay. So kana medyo sa karong panahon na sa masa imong giingon, Dok, napata sa early stage sa implementation sa universal healthcare. Yes, sir. Sa ato ang probinsya sa Bukidnon. So hopefully nga sa hinay-hinay anyway ang provincial government pod no gapaningkamot man sad no nga matuman tanan ang unsa may kinahanglanon para sa implementation sa UHC no. Yes, sir. Kaning nag-commit ang probinsya na parte siya aning
integration site or implementation site sa universal healthcare. So naay dokumento po dana nagipirmahan sa na probinsya. sa Bukidnon do, unsay mga concrete nato nga gibuhat na nga alayon sa UHC? Katong ang formal document gyud ato Sir Hans, katong yung gipirmahan na tripartite MOA between DOH, province ug ni PhilHealth. So mo gito siya katong konkreto lugar na dokumento na makaingon na nag-integrate na ta or nag-implement ta taning universal healthcare. Aside na continue ang atong pag-implement sa kaning universal healthcare kinaman tay ginatawag na technical working group. Okay. So ang ato mang diya sa atuan isa man ka sa mga membro sa technical no, or ikaw ba'y gadala sa kuan pod sa Yes, sa- sir. Since kuan kaning medyo naman tay kakulangan sa tawo, so ako lang gipong giapil akong kaugalingon as part sa technical working group. Okay. So kana ato na siya nga palawman nato mga igala igsuon sa sunod nato nga mga episode, iskutan nato kini nga bahin sa universal healthcare. Apan sa karong panahon na medyo dito ta mututok gamay sa mga accomplishment o programa nga mismo ang Provincial Health Office maoy nagapanguna, naga-lead sa pag-implementation, no? So kung atong madumduman na dok atong nilabay nga semana, no, nga isa ikaw sa presentar sa accomplishment sa PHO sa during monthly convocation program, no? So pwede mato may isa-isa dito dok ang mga accomplishment sa imuang opisina o usab padayag nato sa katawan nga ang opisina sa Provincial Health Office nga paningkamot uban sa mga personahe nga mahatod kini nga mga serbisyo sa maayong panunglawas sa ato ang katawhan. Yes, sir. Actually, ang na-highlight dito sa accomplishment last week pa to. Yeah. Oo. Ang katong mga 31 programs. Pero ako lang ning balikon actually ang programa ni DOH lagpas pa ni sa 31 na sa 70 plus kabuk programs, pero amo lang na siyang gi-streamline ang mga ubang programs ani para ma-implement gyud siya. So natay 31 programs dayon daghan kay ni siya, no. So ato lang sugdan siguro sa National Immunization Program. Yes, oo. So plus year, taas kaya ang accomplishment sa katong pagbakuna sa flu vaccine. So lagpas kanito sa among gipagawas dito sa ato accomplishment report, lagpas sa 100%, murag 101 ba to or 102% among gipagawas na accomplishment rate kay nabakunahan gyud halos tanan mga mga tanan seniors dayon lakip na pud ani ang mga ubang eligible population katong 18 years old and above na naay mga balatian. How about ang katong atong mga kabataan yun dok? Nabay mandatory ba yun? Nabay edad ani nga mandatory yun nga dapat kani nga edad dapat tanan na immunize? Ang target ato sir sa flu vaccine katong mga 60 years old and above. Motoy target sa atong mga flu vaccine. Pero sa katong mga kabataan nato, nabagyapon na nga mao nga serbisyo sa immunization? Na sir, ang na-mention ni nako sa atong last na interview na tay mga recommended na mga vaccine sa 8 to 12 months na itong mga bata. Unsa ba yung mga challenges dok o mga nga inyong na-encounter during sa kaniinyong implementation sa National Immunization Program kung aduna bagal na magaling? So naay challenges kay namo tay ginatawag na vaccine hesitancy, no? Meaning to say naay mga uban sigurong ginikanan na lahi ilang pagsabot aning pagbakuna sa bata. So usa na sa dakong challenge kay syempre dili man mapugos ni healthcare worker na bakunahan ang bata na dili mo sugot ang ginikanan, ang amahan or ang inahan. So usa ni kada kong challenge, pero actually para ma-counter na munang magsigira tag paggawas og impormasyon. Maayong impormasyon aning pagbakuna.
magpasabot pod no sa atong mga ginikanan. Okay. So adto kita isbog sa lain nga programa dok ang kaning sa oral health program. Sa inyo nga isa sa inyong mga accomplishment. Yes, sir. Actually, murag taas-taas to na datos ang among gipagawas no in terms of coverage. Pero ang crucial ani kay ang health ang katubitang mga dentist dito sa mga munisipyo kay half sa atong munisipyo karon wala sila dentist. So gitabangan lang sa probinsya pinaagi sa atong provincial dentist ang mga katong municipality na walay dentist. So inani nakaabutag inato na datos because nagtabang pud ang province. Pinaagi sa among provincial dentist. Diya sa atong mga eskwelahan do, ako lang ni ipangutana, diya sa atong mga eskwelahan, na ba tay ginahatag na mga programa sa mga estudyante? Naa sir, katong fluoride varnish. So usay mo apil po datong provincial dentist ug adto sa mga eskwelahan. Pero kaning sa eskwelahan nato napoy existing health team ang DepEd na muy mo tabang or muy mo apply aning fluoride sa mga school age na mga population. So ang province na ba gi-provide nga funds or gikan gyapon sa nasyonal ang funding paingon sa mga eskwelahan? Ang majority sa commodity sir Hans gikan sa DOH pero si province napoy kaugalingon na funding para ma-sustain yang operations sa atong kuan dental team. Unsa ba ni ka importante dok para sa nagpaminaw karon nga mga ginkanan o mga kabataan, unsa ka importante ning pag-atiman sa ato mga ngipon diha? Yes sir kay namagoy kanang ideally kaning pag-abot nato sa edad na senior na ta dapat gyud naatay at least man siguro 20 kabok 20 pairs of kanang 20 kabok no pieces of kaning teeth May bilin. na mabilin kay para makaon po tagtarong kay lisod ba kaon na walay kanang ngipon. So unsay gabuhaton sa bata pa lang daan? Yes sir, munang sa bata pa lang daan dito gyud na to i-emphasize tong fluoride na fluoridization sa atong ngipon. Muni matik ang kaning problem sa kaning bitong mga cavities sa ngipon. So dapat ma-prevent lang gyud siya ang kaning bitong pagkuan sa cavities. Dok, akong ipangutanan ni siya. Aduna ba'y epekto sa pangutok sa mga bata kung mismo ang imuhang sa imuhang ngipon nga walay sakto nga pag-atiman? Nabay dakong epekto sa iyang pagtuon, sa iyang panguna-una sa mga kabataan kung dili eksakto nga matiman ang mga ngipon sa atong kabataan? Ang psychological effect niya kay siguro sa socialization, dili kay siya maka-socialize kung na siya problema pod sa iyang ngipon. So as tumuyon ta na mabugo siguro ang bata murag kinahanglan pa siguro lahi na study para maka-prove or wala pa ko kakita pod og study pero ang kanimang kung atong oral health kinahanglan man gud siya sa pag-socialize nato sa atong mga kanang atong masilingan, atong pamilya Gawas ana dok, nabay epekto pod sa atong organ sa lawas kung kaning bakterya nga diri kuan sa atong baba nga diretso mosulod dito sa sulod sa lawas na tinuod ba ni nga naay epekto sa organ nato? Yes sir, naay mga inanang kaso na nagkosog mga kaning ang mga oral infection nagkos silag mga nag-lead siyang mga heart infection pod, nag-myocarditis, nag rheumatic heart disease, na yung mga inanang kaso na nagsugod lang gyud sa katong kaning naslide out ng ipon. Napoy uban nag-cellulitis, nagkanang abscess ang ilang nawong tungod kay naay kanibitong carious or naay kaning kanang ipon na nagkuan kaning infected.
So ina ka importante sir. So unsay imong tambag sa atong mga kabataan dok para sa pag-atiman sa ilang ngipon? Unsay dapat nilang yun buhaton? So magsugod yun sa katug yung mga bata nato, so dapat na sila fluoride na varnish sa ilang ngipon. Kung naamang gani mga dentist sa inyong lugar, hinautunta na atong bisitahon ang mga dentist para maka-provide sila mahatagan sila ng fluoride. Pero kanang importante ang gi-emphasize lang ni Dr. Atian sa katuramang ang toothbrush na at least twice or thrice a day na pag-toothbrush. Kinahanglan gyud mga igala igsuon magsige gitag toothbrush, no? Yes. Kapila dok katulo sa kada adlaw Yes sir. or human kaon. Yes sir, kay ang gi-emphasize mo ni sa among provincial dentist kaning atong pagkaon, kung walay dili mag-toothbrush, mura siya acid ba? So murag matunaw tong atong ngipon and then nada din siya cavity. Okay. Okay mga igala tambag ni doktor nga kinahanglan kita mag-toothbrush labi na atong mga kabataan atong tudloan gyud nga dili nga regular gyud sila nga mag-toothbrush. Tama dok. Okay, ato kita sa lain nga programa sa Provincial Health Office. Dok? So ubay-ubay man to na to BHW program, na po to siya nutrition programs. Sa BHW, ang amo lang gi-emphasize dito ang kaning pag-apod-apod sa mga subsidy sa atong mga barangay health workers. Actually, recognition na sa ilang efforts dito sa barangay. Kay importansya magud ilang role dito. Kay sila may first line, di ba? First line. So before palugar mo ato ni ang atong mga katawan sa mga health facilities, mo ato pa silang barangay. So ang una gyud lang makita ang mga barangay health workers. So importante po ning mga barangay health workers sa atong mga profiling, data profiling. So ang provincial government naghatag og recognition sila na matag Disyembre. Yes sir, na recognition, na forum, na kanang Congress. And then napoy ang importante katug yung subsidy para makuan gyud nila ba, mabati nila ang pag-acknowledge sa ila sa atong gobyerno sa ilang tanan efforts. Kaysa tinuod lang di gyud dalim ang trabaho sa mga BHW. Apil pod mga barangay nutrition scholars, dok ba? Yes sir. Oh. Di yun lalim nga mga igala igsuon na 24/7 na sila, di ba? Kay naman sila sa first line yun nga sa barangay. Din ihatod ang mga programa nga panigurohon nga maabot ang programa ngadto gyud sa mga individual sa katawan sa mga suok-suok nga bahin sa barangay, di ba? Yes sir. Oh. Dako kay ang ilahang role kay apil manggudgapon ni sila sa surveillance, sa disease surveillance atong mga barangay health workers. Dok, ako lang ning lakbitan kabahin katong imong isa sa imong na presentasyon kaning kabahin sa kaning tuberculosis program, no? Diri sa atong probinsya sa Bukidnon. Kumusta ni sa dok? Naabay mga kaso ani, pila may kaso ani karon diri sa atong lalawigan base sa inyong monitoring? So far ang kaning tuberculosis wala pa jud na eliminate. So active ang atong pangita sa case. So ginatawag na nato active case finding. Nangita ta sa mga kaso sa TB. And then every year dapat yun siya ma-report ang TB. So natay monitoring or tracking sa katong TB notification. Nabay mga libre nga mga panghatag na tambal ba ni unsa bay gabuhaton sa atong mga health offices kabahin aning sa TB, dok? Yes sir, ang tambal libre, and then dili lang pod sa katong kaning ginatawag nato na drug susceptible na cases. Apil pod sa katong drug resistant na cases. Ang tambal para sa TB libre. In fact kaning mga drug resistant, mahal day kayo. Na-realize ako mahal kayo ang pagpanambal ani. Moabot og minilyon man siguro sa usa lang ka pasyente. Pero libre ang tambal. Asa makuha ang tambal ang dok? Or Naa sa mga health facilities ang tambal.
Example sa Naa diri natay sa mga kuan. munisipyo, sa mga, Sa mga municipal munisip- office na ba na siya? Yes sir, natay mga DOTS treatment din napod sa mga hospitals. Okay. So, di ta mabalaka kayo, no? Kay naman day libre nga tambal nga i-provide. Yes sir. Oh. Okay. At isbog ta dok kani labi na karon nga sige na og ulan-ulan, no? Nga sa ato ang lugar. So, kaning ato ang dengue prevention and control, kumusta ni Doc? Kay ato ra bang ni Agi nagdeklara kita, di ba? Nga pagsaka sa dengue cases sa ato ang probinsya sa Bukidnon. Kumusta kani karong panahon na, Doc? So yes sir, last year magud nag-declare ta sa state of calamity Mhm. kato in relation na pud to siya katong taas gyud kay atong kaso, nag-peak atong kaso no sa katong month of August sa dengue, pero na-lift naman ni siya as of now ang state of calamity. And then pero amo lang baliko na ang kaning dengue ga saka gyud ni siya. Actually, walay pili muna among basic na understanding sa dengue. Wala siya pili ba? Dili na to ma-predict na karon na bulan dili siya musaka. Sa next na bulan musaka na pod ana. So kanunay ang pag-conduct sa surveillance, and then kanunay ra pod ang katong same ra man gyapon na measure, preventive measures regarding sa katong dengue. So importante itong vector control, ang katong pangpanglimpyo. So nagbalik-balik naman ni siya sa ato ang mga radio programs. Pero ang wala lang din na emphasize Sir Hans sa among kaning nag-conduct magud og mortality review sa dengue, ang wala lang din na emphasize na dapat may balance sa atong mga listeners or mga especially sa mga kaning mga ginikanan no, na importante di kang nutrisyon sa mga bata. Kay na mga cases na overweight ang bata or obese ang bata. Pag-manage abot dito sa hospital, naglisod sila. Kay, of course, pason naman good ang fluid ba, pag-hydrate aning bata. So, importante gyud ang katong nutrition na insakto ra pud ang nutrition, dili nanobra, dili pud nagkulang. Dili sobra kayo kataba, no? Oh, dili pud underweight. Di pud siya payat sa kayo. No? So, eksakto lang yun. So, importante ang pagkaon na adunay nutrisyon nga makaon matag adlaw. Dili pod ingon na nanubra na pod ang katong pagkaon sa bata, na tambok na pod kay ang bata or sobra na pod siya sa iyang kanang gitakda na timbang. Kaya naman ginay say matawag na to nga standard ba Dok? Nga timbang sa inani nga mga edad. Yes sir, dapat balance pod ang meal sa bata, dili pod nanubra ang sa usa lang ka food group. Okay, so kana. Okay, ato kita Dok sa another nga program sa inyong opisina. Kaning interested kayo ni Doc kaning sa traditional nga medicine program nga karon pa sa ko kadungog ani nga naa diri sa inyo sa opisina na nalakip siya sa inyo nga kining presentation sa accomplishment. Pwede ba masabta ni sa Doc ang kaning mahisgutan nato ning traditional medicine program unsa ba ni siya? So kaning traditional medicine mo man siya yung mga indigenous na mga kana bitong makita ra gyud nato sa atong community. So na parte po dani sa traditional medicine ang mga alternative na forms of medicine. So apil na niya mga acupressure o acupuncture. So last year nag-conduct og training sa atong mga healthcare workers sa acupuncture din. And then lakip na po dani yung mga herbal medicine preparation na gipang-conduct dito sa mga munisipyo nato. So maayo ni siya na program kay katumagong mga herbal na medicine naara magud siya diya sa kilid-kilid lang. Dayon ma-avail ni sa atong mga katawhan sa ilang mga as first line treatment or supportive treatment sa mga sakit or mga balatian. Kani sa acupuncture Doc, asa man ni siya ma-avail? Or kinsa bay nakandakan sa training din tapos kung na-interesado asa sila moadto? Unsa bay advantage pud ani? Nag-conduct may training sa mga munisipyo, and then katong mga trained na mga staff na makakandak aning acupuncture, pwede na sila mag-perform sa procedure. Kaya naman po ka ng listen man gud ka mag-perform sa procedure na wala ka na train. Kay baso lain-lain parte sa lawas imong matusok.
So Lagi na. kuyaw pod. Delikado. So, ang ilang buhaton katong interesado, asa man sila mo diretso sila sa Municipal Health Office. Yes sir, kaya among gitrain nato kay nasa mga municipal health offices. Tapos libre na Dok. Ang mga Libre, serbisyo. oo. Pero na pa ba yung requirement ana nga bago ka kandakan sa acupuncture kung unsa ba mga sakit mo una ba kay gibati ay Naalan sila screening. Mag-conduct sila screening ang katong mga trained staff. di lang kay basta-basta lang adto ka dito pa acupuncture ka dito pwede na dayon dili gyud. Yes, naalan sila yung mga kanang standard questions before conductan na ni acupuncture. Okay. May gala murag kapaspas ang atong orasan po na paghisgot niya dagan. Atong oras alas 9:48. Dok, sa kaning nabilin nga to nga oras unsa bay mga importante pa diha nga gusto nimong ma-presentar o mapaabot sa atong katawan kay kung ako'y magpangutana daghan kay ko gusto nga ipangutana pero ato ning isigurohon nga unsa tong pinakaimportante nga imong nalinyada diha mo'y atong mapagawas Dok. So as of now, ang continuous among pag-monitor dito sa atong mga munisipyo, nag-conduct magud mi ka ng evaluation sa nutrition program nato. So inaton ta suportahan ni sa atong mga LGUs no atong mga munisipyo ug syudad. And then lakip ta pud ani ang pag-monitor pud sa kanang salt iodization. So importante kato atong mga salt ato lugar mga asin na gagamit iodized salt to siya kay diri magud sa Bukidnon Sir Hans ang atong geography kay wala tay coastal ba border so wala lugar kanang wala tay access no sa kaning mga isda fresh na isda so lakip na pud ani na ang katong mga gipamalit nato ng mga isda medyo mahal gyud siya kay ginamura ba gina-import man ni nato. Gina-export sa ubang probinsya, gina-import nato. So, ang pinaka-effective na atong source sa iodine katog yung gikan sa food additive na pinaagi sa asin. Pero naagi time Sir Hans na katong gipaligyan na asin diya sa mga merkado nato wala siya iodine. Tungod kay either mura siyang na dili maayo ang packaging ba. Kay so ang magkabalo na to Dok nga kana siya iodized salt. Tungod nami sa siya packaging? dili nami kanang machine na maka-analyze siya kung pila ang iodine content sa salt. Nami kanang machine napon mi reagent na pang-mix. Pero sa ato ang mga ordinaryong katawhan nga pumapalit diya sa merkado Di gili gyud mahibalan sa unless kung pag-ilan. i-analyze siya. pero kanang sure po na kanang mga nabaligya sa merkado nga nakapack na nga nakabutang nga iodized salt niagi ba na siya og inspection nga kana tinuod nga na iodine nga content. Sa as of now, Sir Hans, continuous among monitoring. So, nagani may label sa mga establishment na katong kanina establishment, iodized salt ang ilang gibaligya. Pero kanang kinilo nga nasulod sa ako nga sa merkado Ang uban, an pa na siya. iodized salt siya, ang uban po dili. So Dili sa ingon na dili siya iodized salt. Na usahin iodized salt siya pero lesser tungod ang kay- content, so ba? tungod kay dili lugar proper iyang packaging kay kani magong iodized salt kani bitong heat sensitive siya maigo siya sa katong init murag mawala to yung iodine content so inana siya Sir Hans dapat lang gyud ma-monitor siya sige. So atong iinganyo ang atong mga kaigsunan nga sa paggamit gyud sa iodized salt. Yes sir. Okay, so pailain nga mga importante kay Dok nga kay nanapatay nabilin nga 9 minutos sa ato ang programa. So importante itong sa health education no kay ang kanimang pagpagawas sa to impormasyon usa ko ni ka epektibo na pamaagi para mahibalan ni sa atong mga katawan. So kanimong mga imong gibuhat karon Sir Hans mo ni siya usa ka importante na pamaagi para mahibalan sa atong mga katawang mga updates regarding sa health. So
mungkin na akong sa ma-emphasize kaning sa health education. Aside ana, nagyapon tay cases day, nalimot lang ko sa kabahin sa leprosy. So natay leprosy cases. Ang importante gyud sa leprosy kay kaning ginatawag nato na early case detection. Dapat may balansya ba makuha ang kaso na wala pa nagka-komplikasyon sa leprosy. Kay sa katong akong ipakita, Kan ba ng kaso diri Dok? Sa Bukidnon? naatay 30 plus cases sa leprosy. 30 plus cases. Pero dili na siya nga kuan sa isa lang ka lugar o nagkatag na sa ato as probinsya. Kasagaran sa mga kaso kaning ang katulugang kanang ubang kaso kay mga close contact nila ilang mga families ra. Kapamilya ra nila. So nara gina sa isa ka lugar, no? Mm. So, ang amo lang yung ang problema katog yung late case lang kay daga na kay complication na nga wala nagtudlo dayon ang kaning ilang ilong ni wala na sila kanang bitong nose bridge murag ni collapse na bitaw siya. So inana ang mga kaso sa leprosy. Medyo late na ba nahibala na leprosy na din siya na kaso. Pero again, dali ra mo guni siya namang gutay mga pamaagi na ma-detect siya then ma-treat siya. Kay kung ma-treat siya dili naman siya magkakomplikasyon. Ang problema lang kung nana siya complication then imo siyang tambalan, dili na nimo ma-reverse tong mga complications niya. Pero mawala na tong bakterya. Mapugnan na niya. Oh. So sa may buhaton Dok sa ato mga katawan, sa pagkabalo nga na ako yung mga signs sa leprosy. Sa may bantayan nila. Ang leprosy magud kaning kung sa amo magsugod siya case kaning nakay contact. So kung nakay pamilya na naapoy leprosy, most likely naapoy leprosy to yung mga kaning bitawng close contact ato niya. So kung na sila yung mga gibate sa ilang panit, for example, numb na ilang mga panit or na yung mga lesions dito, natay mga pamaagi na ma-detect ang katong leprosy. Okay. Dok, ako lang i-insert ang pangutana kay atong ni Agi. Pwede pa siguro nato ni gamay lang nga pag-isgot kay para pud awareness sa ato mga kaigsuonan. Kay nisgutan na imong leprosy, ang isa nga gasulod ato nga imong presentasyon about sa HIV AIDS program. Akong pangutana Dok, nado na ba'y kaso o pila ka kaso ang naakaroon diri sa atong probinsya sa Bukidnon? Yes sir, natay cases sir pero na wala lang nako nakuha di ang exact number sa HIV pero sa akong last na pagkita sa datos increasing ang cases sa HIV. And then kaning cases nato sa HIV dili ni siya mawala. Dili lugar sa pareha sa mga ubang cases ba kay kung naay HIV ang mga kaning usa ka tawo, HIV na maguna siya for life. Dili ingon na mawala yang HIV. Dili nga matambalan gid siya nga. Yes sir. mawala gyud. Natay antiretroviral na treatment pero para pangpugong ra manguto siya. Nga dili paspas ang pagkailap sa sakit anak lugar Mm. sa iyang lawas. Yes sir. Pero naragyapon ang sakit sa iyang lawas, wala na wala. So sa katong wala mataptan sa sakit nga HIV AIDS, unsay pagabuhaton na Dok og katupong naa na diya kung sa pagkabalupod kung naa na siya HIV AIDS. Dapat magpa-kuan yun siya mag-testing, na-testing ani Sir Hans. Moadto siya sa usa ka health facility na accredited na makakondak aning testing. Pero natay ginatawag na community-based na screening. So kaning pwede ra siya i-test na screening, initial screening dito sa community. Pwede ra ni siya mo adto dito sa community din i-conduct. And then kung naay magpositibo man gani siya, kuan man gyapon ni siya. Ang case count ana niya kay 0 man gyud gyapon. So adto na din siya sa katong mga health facility na pwede mo conduct og mga confirmatory test. So, ang importante ra gyud ni Sir Hans is screening. Dayon ang HIV, kuan Paglikay mo na siya, ang paglikay ra man gyud sa HIV kay kasagaran sexually siya gakakuha, sexually ba? And then nagyapoy possibility na kung ang mama maburo siya, mapasa niya ang HIV dito sa bata.
Ang katong bata bisan dia pa sa tiyan Dok, kining napabay posible nga pagawas niya matambalan nga mawala di gyud. Unsa ba? Pwede siya hatagan og kanang tambal ang bata na in such a way na dili po siya mo develop. Mura I think na nalimot lang ko sa kaning clinical practice guidelines ani Sir Hans, pero kung treated siguro ang mama, more or less dili niya mapasa ang HIV dito sa bata. While buro siya. Wild boros. Mm. So kinalang gid siya nga na-check up gid ang inahan. Yes, sir. Oh. Importante part man po yun siya sa kaning kaning quality prenatal check-up. Pero dili lang mapugos nato ang mama na magpa HIV testing. Kay naa may guibalaod na kaning dili pwede mandatory na tong HIV testing. So naaragod sa usa ka individual kung magpa-test siya sa HIV or dili. Nana siyang katungod. Okay, daghan pa kaya ta mga igala igsoon nga gusto ipangutana kay doktor o mapresentar po ni doktor ang uban pa nga mga programa apan ato ang oras dili nagatugot mga igala igsoon. Kaya ato pa tang hisgutan kabahay na katong sa rabies prevention and control program, katong non-communicable nga diseases, apil na ang family planning, apil po tong sa mga teenage pregnancy, no? Nga laki pod nga ginalantaw no nga pagabantayan. Apil na ning bag-o laman sadto na hisgutan na presentar katong Bukidnon Eye Health Program, no? Sa which is out sa inyong presentation Doc is last year ni siya nagsugod ang katong Eye Health Program. Kung wala Yes, ko sir. correct. Oh. So, oh. So, sayang kayo no. Anyway, mangita tao panahon pa mga galayg suon nga ato ning mahimay gitanan ang mga programa sa mayong panglawas nga gipangunahan sa Provincial Health Office. So, Dok, ang imo na lang minsay sa ato ang katawan o ang among pagpasalamat pod sa imuhang panahon nga gihatag, Dok. So mayong adlaw sa inyong tanan. So hinautunta na atong mapabot sa atong mga anak o mga pagkaparintihan ang kaning mayong panlawas, no. May impormasyon sa mayong panglawas. Kay dagan manggong mga impormasyon pod na lakip aning mga health na dili pod insakto. So hinautunta na kaning atong pag research regarding sa kaning atong panlawas mugikan siya sa kaning usa ka credible source. So mo to siya, Sir Hans. Okay, daghang salamat kang Dr. Gary Guido Tabios ang atong Provincial Health Officers ning atong lalawigan sa Bukidnon sa paghatag og panahon kanato pag-share sa mga programa ug mga accomplishment sa mao nga buhatan diri sa atong lalawigan sa Bukidnon. Daghang kayong salamat, Dr. Gary. Yes, sir. Thank you po, sir, sa imong pag-imbitar sa ako. O mangyala igsoon dinhi natapos ang ato ang tulumanon matag adlaw nga Biyernes gikan alas 9 hangtod alas 10 ang takna sa buntag. Sa ngalan namang sa Kagamanan Probinsyal sa Bukidnon kini yung gala og igsuon sa kanginan Hansel T. Chavez kauban ako si partner Gio og si partner Joseph. Kauban ang tibok pwersa sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. O mapabilin ako ni aning pulong sa atong Ginoong Dios nga nakutlo gikan sa Jeremiah 29:11 nga nagaingon. Nasayod ako sa akong mga plano alang kaninyo, plano sa inyong kayuhan ug dili sa kalautan, plano sa paghatag kaninyo paglaom ug maayong kaugmaon. Dagang salamat and may God bless us all. Bye-bye. I love you all. Inyong nabati ang Kalihukan sa probinsya. 92.1 DXGT Radyo Abantay Maramag Bukidnon, 104.7 Radyo Pinoy Maramag Bukidnon, 97.7 Win Radio FM Valencia City Bukidnon, 98.5 DXRK Radyo Kaibigan Valencia City Bukidnon, 1134 DXMV AM Radyo Ukay Valencia City Bukidnon, 594 DXDB AM Radyo Bandilyo Malaybalay City Bukidnon, 100.9 DXRA Radyo Natin Manolo Fortich Bukidnon, 95.7
Radyo Lampornas Melotouch FM, Cagayan de Oro City. 648 Dix MBAM Radyo Mo Nationwide, Malaybalay City, Bukidnon. 88.1 Radyo Bandera Philippines FM, Malaybalay City, Bukidnon. 102.5 Radyo Bandera Philippines FM, Valencia City, Bukidnon. 91.9 Marian Radio, Cagayan de Oro City, ug makita usab sa LGU Bukidnon Facebook page. Hangtod sa sunod higayon sa samang oras ug istasyon, daghang salamat.